Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article sa DZRH. Tungkol ito sa pagtanggap ni Mayor Magalong sa challenge ng isang kongresista na maglabas ng ebidensya. Tinanggap niya. Sige, maglalabas ako. Ebidensya yung mga flood control projects ninyo nga palpak at guni-guni lamang. Ito, Magalong accepts Ridon's challenge, willing to testify before House on alleged flood control project anomalies. Baguio City Mayor Benjamin Magalong said on Friday that he is ready to face a congressional investigation should the House of Representatives launch a probe into alleged getting kickbacks and irregularities involving infrastructure and flood control projects funded by lawmakers. Ito ang sabi niya. Ipatawag na lang nila ako, pero maganda rin siguro na ipatawag din o imbitahin nila si Presidente. Sabi niya sa 2x2 interview sa DZRH. Ito, response ni Mayor Magalong sa challenge ni Congressman Terry Ridon nga maglabas siya ng ebidensya. Sabi niya, yes, tawagin niyo ako, mag-conduct kayo ng investigation sa House. Kaya lang, kung House ang mag-conduct ng investigation, sila yung na-involve, sila yung may mga budget insertion. Anong maasahan mo dyan? Wala akong aasahan dyan. Mabuti pa doon sa Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta dahil hindi siya wala siyang kabahid-bahid sa korupsyon sa flood control project. Si Senator Marcoleta. Yung ibang kongresista na magkandak, wag na lang para sa akin. Okay. Magalong said his information came from credible and principled lawmakers in Congress. So, mga kaibigan niya, kongresista ang nagsasabi na ganyan nga ang nangyayari. Kasi hindi naman lahat ng kongresista ay na-involve sa ganyan singit-singit. Mayroong malilinis na kongresista. I still believe that. So sila ang nagsusumbong kay Mayor Magalong. However, he admitted that gathering solid proof may be difficult because allegedly involved politicians often leave no paper trail. Yan. Sabi niya, talagang mahirap mag-imbestiga na ma-determine mo yung link with the politicians kasi nga karamihan dyan wala namang pinipirmahan. Pero kung magsasalita yung kontraktor kasi makikita mo agad. Doon pa lang sa ebidensya at sa mga documents tapos pupuntahan mo yung lugar, makikita mo talaga. Tama yung sinabi ni Presidente, yung iba palpak, yung iba guni-guni lang, yung iba gumuho na. So, salamat ating Presidente at siya na mismo ang nag-inspect at nakita niya ang kapalpakan nitong ipinagmayabang niya last year na 5,500 flood control projects natapos na. Yung pala palpak, guni-guni, gumuho. Sa report ng DPWH, as of now, 2025, around more than 9,800 na ang natapos. So, ilang porsyento kaya dyan ang palpak at gumuho na dahil sa anomalya. Okay? Ito, sinusuportahan din ni Mayor Magalong yung panawagan ni Senator Lacson na dapat independent investigating body ang mag-imbestiga sa flood control projects na yan para maging credible. Kasi kung DPWH lang mag-imbestiga, wag na tayong aasa. Tatabunan lang yan. Walang mangyayari. Okay, sabi ni Mayor, siguro maniniwala ako kung yung mga matitino ang mag-imbestiga. Yes, may matitinong kongresista, kaya lang, I doubt kung ibibigay nila sa matitino. Okay, ano pa?
Kumbaga, parang criminal din, sinabi mo, ikaw ang mag-imbista doon sa krimen mo. Okay, ito, nag-volunteer. Ito, volunteerism na ito. Volunteer si Mayor Magalong. Kung gusto nila, gusto ni Presidente, si Mayor Magalong na ang mangulo sa investigasyon. Kasi dati siyang CIDG chief eh. Siya ang mag-imbestiga, bibigyan lang siya ng mga pulis, and then sabi niya, directly mag-report lang sila sa Presidente. Yan. Kung ganyan ang masunod, may patutunguhan ang investigasyong ito. Ano? Sana makarating kay Presidente itong ganitong idea ni Mayor Magalong. Kung totohanan ng Presidente na gusto niyang panugutin ang mga magnanakaw, mahiya naman kayo. Kung gusto niyang panagutin, isa ng magandang idea ito. Si Mayor Magalong ang head sa independent investigating body. May tauhan siyang mga pulis, pipiliin niya yung mga dati niyang tauhan sa CIDG, and then directly report sila sa President. Walang ibang nakikialam. Nako, may patutunguhan yung ganyang investigasyon. Plus, sasabayan din investigasyon ng Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. Yan na, iiyak na. Malalaman natin yung mga modus operandi nila at sino yung may accountability. Sa wakas, may masasampahan ng kaso, may maprepreso para sana tumigil na ito eh. Ang laki na. Ilan na? Sabi ni Senator Lacson, 1.907 trillion na ang pondo na nagastos dyan sa flood control projects mula noong 2015 ata. 2015 hanggang ngayon. Halos 2 trillion pesos na. Pataas ng pataas yung pundong ginagamit. Yung baha, pataas din ng pataas, padami ng padami ang pagba sa ating bansa. So, magpasalamat tayo at meron tayong Mayor Magalong na nag-aadvokasya ng good governance para labanan ang korupsyon sa ating bansa. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako sa mga Talandig para sila makapagpatayo ng kanilang sariling bahay.